Kung hindi ako nagkakamali, parang 3 to 4 months pa lang ata itong nilalabas itong 361 degrees Miro SL or Miro Nude SL at naglabas na kagad ang 361 degrees ng bagong version. Itong 361 degrees Miro SL or Miro Nude SL 1.5. So tara, pag-usapan natin kung ano ang pinagkaibahan nitong dalawa. Disclosure, itong dalawang sapatos guys ay nag-request ako ng pre-sample sa official authorized sellers ng 361 degrees na nakabase sa TikTok shop para gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito ng review at lahat ng sasabihin ko dito o magiging opinion ko ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs itong sapatos. Unahin natin dito sa upper layer niya. Pansin na pansin guys na iba na yung design ng kanyang upper layer kumpara dito sa previous version. Kapag tinitinan ko guys yung material ng upper layer nitong dalawa ay parang magkaiba na sila ng material. Pag pinapakaramdaman ko ito, medyo soft yung nararamdaman ko dito. Hindi naman sobrang soft, may gaspang pa rin siya. Hindi katulad dito sa previous version, kapag pinakaramdaman ko talaga to, nararamdaman ko yung pagiging magaspang nito. Subukan ko naman guys pakaramdaman yung loob ng sapatos kung ano ang mararamdaman ko. Soft yung nararamdaman ko dito sa loob ng sapatos, yung upper layer niya. Try natin dito sa previous version. Magaspang yung nararamdaman ko dito guys. Dito sa loob ng sapatos. Hindi ka pwedeng hindi magmedyas dito. So dahil sa magkaiba yung naramdaman ko sa material ng upper layer nitong dalawang sapatos sa loob at sa labas, sa tingin ko magkaiba talaga sila ng material. Nga pala guys sa ads, itong previous version, ang tawag sa upper layer nito ay Ice Feather Tech. At ito namang latest version, itong 1.5, ang tawag sa upper layer nito ay High Intensity Woven. Isa pa sa napansin ko guys sa upper layer nitong dalawa ay pansin na pansin dito na parang mas breathable yung upper layer nitong previous version kasi kitang-kita dito yung maliliit na butas para sumingaw yung init dito sa loob ng sapatos. Kumpara dito sa 1.5 version guys, wala akong nakikitang butas dito, yung mga maliliit na butas para lumabas yung init dito sa loob ng sapatos. Pero dito sa part na to, dito sa side na to, meron siyang mga maliliit na butas para maging breathable. Pero tingnan natin guys kung gaano ka-breathable yung upper layer nito. Papakaramdaman ko ng gusto habang tumatakbo. Nga pala guys, yung sinasabi ko na maliliit na butas dito sa may bandang part na to, dito sa gitna, ito ay merong manipis na overlay. So binalikan ko tong part na to dahil sa kapag tumatapak tayo sa lupa, gumaganyan yung paa natin. So dahil sa manipis na overlay na to, nakakatulong ito para suportahan yung ating arch. Kumbaga, hindi lang siya nakakatulong sa structure ng upper layer, nakakatulong din siya sa stability. Magkaiba din guys ang material at design ng kanilang sintas. Pero para sa akin, mas gusto ko yung sintas ng previous version kasi meron mga bilog-bilog sa gilid. Nakakatulong yun para may lock ng maayos. Yung tang naman ito guys ay magkaiba na rin ang material nito. So, isa siguro to sa dahilan kung bakit nilabas nila itong 1.5 dahil sa may mga nakakaranas na nagkaroon sila ng irritation sa tang ng previous version. Magkaiba din sila guys ng design ng tang. Kung itong previous version ay manipis papunta dito sa may bandang part na to, dito naman sa latest version manipis dito sa part na to pero meron padding dito sa may bandang part na to. Nakausli, nakaimbus pero hindi sobrang kapal guys. Meron siyang effect dito sa loob kasi may nakaumbok na konti. Pakaramdaman ko pumunta dito sa loob, dito sa pinakandulo, soft yung nararamdaman ko. Sa color line nilang dalawa guys ay magkaiba sila ng design. Dito sa latest version, yung kanyang padding dito sa color lining ay paikot. Hindi katulad guys dito sa previous version, yung padding niya nandito lang sa may bandang gitna. Hindi sobrang kapal yung padding dito sa latest version pero yung padding nito nakakatulong pa rin para maging comfortable yung ating ankle area. Parehas lang din sila guys na merong manipis na overlay dito sa part na to. Tapos medyo matigas. So nakakatulong yan para maging stable yung structure dito sa heel part. Nakakadagdag din sa stability. Pero kung meron kang stability issue, halimbawa kapag tumatapak ka sa ground, gumagalaw yung heel mo ng pagganito, be aware ka dahil sa itong part na to magkabila ay malambot. Possible na maging unstable ito sa inyo. Isa pa guys, ang maganda sa kanyang tang ay gasseted ito. Hindi katulad ng previous version na hindi gasseted. So ibig sabihin, itong tang ay hindi basta-basta mawawala sa pesto kapag tumatakbo tayo. Pag-usapan naman natin guys ang kanyang midsole. Wala halos tayong mapapag-usapan dito sa midsole guys kasi kapag tinitinan ko ito, yung design at structure ng kanyang midsole at kapag pinagdidikit ko ng ganito ay parehas na parehas. Tingnan nyo guys oh.
dito sa kabila. So, ibig sabihin, itong latest version ay merong 26mm dito sa forefoot, tapos ito naman sa heel ay 33mm. So, meron din siyang 7mm drop, katulad nitong previous version. At ang ginamit din dito guys sa latest version ay CQT Extreme. Pero tingnan natin guys kung parehas yung mararamdaman ko o magiging experience ko sa midsole nilang dalawa. Ang nakikita ko lang guys na magkaiba sa kanilang dalawa ay yung kulay. Meron din ito guys glass fiber plate na nakikita dito sa outsole. Hindi ito full length, nandito lang sa may bandang gitna para makatulong sa stability, katulad ng previous version. Sa rubber outsole naman ito guys, sa tingin ko walang pinagkaibahan dahil sa paras na paras sila ng pattern, yung design. Parehas na parehas din kung ano yung kino-cover ng rubber sa outsole. At kapag pinagdidikit ko ito, parehas na parehas lang din sila ng kapal. At yung material nito guys, RPU. Parehas lang din sila. At kung napansin nyo din guys, parehas lang din sila ng lapad ng outsole. So kapag malapad ng outsole, mas malawak yung contact natin sa ground. Dahil doon, mas nagiging stable yung ating foot strike. Ito guys ang insole ng previous version at ito ang insole ng latest version. Kapag tinitinan ko ito guys, parehas lang sila ng material. Pag pinagdidikit ko, parehas lang din sila ng kapal. Elastic yung nararamdaman ko dito. So, nakakatulong ito sa rebound effect ng sapatos. Meron din siyang support sa arch, tapos dito naman sa heel ay pa-curve. 192 grams sa size 40. So, mas magaan itong latest version kumpara dito sa previous version ng 7 grams. So, tara, itakbo na natin ito. So bago natin pag-usapan kung ano naging experience ko sa sapatos na ito, friendly reminder lang guys, kung ano man ang naging experience ko sa sapatos na ito ay hindi 100% na hindi na may experience nyo dito. Napaka-subjective niyan dahil sa magkakaiba tayo ng height, timbang, foot strike, cadence at running form. Etong 361 degrees Miro Nude SL 1.5 ay walang pinagkaiba yung pakaramdam ng midsole sa previous version. Dahil sa nararamdaman ko pa rin yung naghahalong pagiging matigas at pagiging malambot ng midsole na pwede kong magamit sa easy run sa mga 6 minutes per kilometer, 7 minutes per kilometer at mas mabagal pang pace. Yes, pwede guys sa LSD kasi yung takbo ko kanina ay napakabagal. Halos nagdalawang oras ako kanina sa paggamit dito sa sapatos. At wala naman ako naramdaman na discomfort sa talampakan ko habang ginagamit to. Dahil sa hindi ko na kailangan i-press pa ng gusto yung midsole niya guys para lang lumabas yung maayos na cushion. Actually, nung unang hakbang ko, naramdaman ko na kagad yung malambot na cushion. So ibig sabihin, hindi ko na kailangan siyang i-break-in para maging comfortable lang yung pakaramdam ko dito. Halimbawa naman sa unang hakbang mo medyo natitigas ang ka pa sa midsole nito, i-break-in mo lang mga 3 to 4 kilometers. Sa tingin ko, malalambutan ka na sa midsole nito. Itong midsole guys na CQT Extreme ng 361 degrees, ito yung pinaka-the best nilang midsole. Ito yung pinaka-premium nilang midsole. Maswerte tayo dahil sa nilalagyan nila ito sa mga budget-friendly nilang mga sapatos na pwede natin magamit sa daily run. To be honest sa inyo, nararamdaman ko yung midsole ng 361 degrees Furious Future 2 sa midsole nito. Pero hindi guys 100% na magkaparehas dahil sa mas mataas yung stockite ng Furious Future 2 tsaka meron yung carbon plate. Sa mga nagtatanong kung pwede ito sa beginners, yes, pwede po. Pwede rin sa advanced runners at elite runners. Hindi ko lang ito guys ma-recommend sa mga taong mabibigat at overweight kung tatakbo ka ng mas mataas pa sa 10 kilometers. Dahil sa hindi sobrang taas ng stockite ito tapos malambot pa ito. So possible na pagdating sa 10 kilometers o 11 kilometers, maramdaman mo na yung ground. So kapag nararamdaman mo na yung ground, ibig sabihin dumapa na ng gusto yung midsole nito at hindi kinakaya ng cushion yung bigat mo. Hindi lang mabagal ang takbo yung ginawa ko sa sapatos na ito. May mga time na tumatakbo ko na mabilis para maramdaman ko yung response ng midsole kung pwede ko ba siyang gamitin sa speed training.
Ang bouncy na nararamdaman ko sa midsole nito, ramdam ko talaga yung yug-yug effect nito. Tapos na-handle pa rin niya ng maayos nung midsole yung impact kapag bumabagsak yung paa ko sa ground. Maayos pa rin kasi guys yung nararamdaman ko sa cushion nito. Pero guys, to be honest sa inyo, hindi kasing lakas ng mga carbon plated shoes or matataas na stock height yung binibigay na bounce nito. Sapat lang ito para magamit sa speed training. Nga pala guys, yung 192 grams nito na timbang hanggang itakbo ang efficient ng bawat takbang ko dito. Talagang pwede siya sa interval, tempo at fartlek. Kung i-compare ko naman ito guys sa previous version, sa response ng midsole nito kapag tumatakbo na mabilis, paras na paras lang din sila. Stable din yung nararamdaman ko dito, hindi ako nakakaramdam na nawawalan ako ng balanse. Pero kung meron kang severe overpronation, hindi ko ito may re-recommend sa inyo. Katulad ng previous version, hindi ko nire-recommend sa mga severe overpronation kasi napansin ko, ito pa rin ang sakit niya. Kumukulapse dito sa may bandang part na to dahil sa malambot talaga yung midsole na possible na maging unstable sa inyo. Tungkol naman guys sa rubber outsole nito ay makapit pa rin sa kalsada tapos naka 2 hours at 20 minutes ako na takbo at lakad 16 kilometers. Meron siyang konting gasgas dito sa part na to at dito sa part na to. So tingnan natin guys ang durability ng rubber outsole pagkatapos kong itakbo ng 100 kilometers. Sa upper layer naman ito, comfortable yung nararamdaman ko. Hindi ako nagkaroon ng irritation dito. Hindi rin uminit yung paa ko dito sa loob ng sapatos. Maayos din yung kanyang locking system dahil sa hindi ako nakakaramdam na lumuluwag ito sa paa ko. Pero guys, mas breathable yung upper layer ng previous version kumpara dito. Nga pala guys, itong manipis na overlay dito sa gitna, ramdam ko yung support nito sa arch ko. Pero guys, kung sobrang lapad yung paa mo, lalo na dun sa may bandang arch, masisikapan ka dito sa part na to. So pag-usapan naman natin guys ang naging fitting nito sa paa ko. Dito sa toe box ay medyo maluwag yung nararamdaman ko dito. Dito sa gitna at dito sa heel ay tamang-tama lang. Hindi maluwag at hindi masikip. So para sa akin, itong sapatos ay pwede sa malapad na paa, medyo malapad na paa, normal na lapad na paa at narrow ang paa. Hindi pwede guys sa sobrang lapad na paa dahil sa masisikapan kayo dito sa may bandang gitna. Pagdating naman guys sa sizing nito, true to size ito sa paa ko. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, yung kanyang design ng midsole. So sana binago nila yung design nito kasi nasa ibang version na tayo. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito guys ay yung kanyang rubber outsole. Parehas na nga ng design, parehas pa rin naman manipis. So sana dinagdagan man lang nila ito ng konting millimeter. At pangatlong hindi ko nagustuhan dito guys, wala siyang heel pull tab para hindi tayo nahihirapan sana kapag isusuot natin yung sakong dito. So worth it ba mag-upgrade dito sa bagong version, dito sa 1.5? Kung ikaw ay mayroong previous version at hindi ka naman nagkakaroon ng irritation o discomfort sa upper layer o kaya nagawan mo na ng paraan yung upper layer nyon para hindi ka magkaroon ng discomfort, hindi worth it mag-upgrade dito dahil sa yung performance ng midsole nito ay kaparas lang din ng previous version. Hintayin mo na lang yung version 2. Pero kung wala ka pang 361 degrees mirror node SL at nagbabala ka, ito na yung piliin mo. Itong 1.5 version kumpara dun sa previous version dahil sa mas upgraded yung upper layer nito kumpara dun. Pero syempre, depende pa rin yan sa preference nyo. So yan lang po muna masabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa patuloy na panonood at suporta. Ingat po kayo at run safe po.